Alright, so mga amazing basketball world of the Philippines. So, first of all, welcome Mr. Ryan Orania, Thank you for being here. aka The Whirlwind, aka Tirador, ng Matador, Tirador, doon naman. ng PBA. Tough defender lang. Yes, sir. Tough defender I agree. I'm a witness. I've been a witness. So, today, congratulations nga pala sa ating very, very own Gilas representative, warrior natin, Mr. Gabe Norwood. Siyempre, of course, saludo tayo dyan. Kay Gabe Norwood, teammate ko yan. Ang tagal ko naging teammate yan. Siguro mga almost 7 to 8 years kami magkasama niyan. So, how's Gabe Norwood as a teammate? Well, si Gabe, sa lahat ng PhilAm na nakilala ko talaga, sobrang saludo ako dyan dahil very humble yan from the beginning, wala kang maririnig na reklamo, tsaka sumusunod sa gusto ng coach kahit na katulad mo yan, Rookie of the Year, marami na rin natanggap na award, pero kung ano yung nagsimula siya sa PBA hanggang matapos yung career niya, sobrang humble lang siya and talagang maaasahan mo as a teammate. Ganun katindi rin yung tao na yan. Bait. So, kapag tinanong kita, ngayon mismo, kung sino ang favorite PhilAm player mo na naging teammate mo, sino ang sagot mo? Si Gabe. Kahit na hindi mo Baka magtampo sa Saul Mercado. Hindi naman, syempre. Pero may mga iba-iba tayong mga teammate. Pero kasi, kung sinasabi mong pinakamabait, marami babait na PhilAm eh. Alex Cabagnot. Okay. Diba? Sino pa ba? Si Joe, diba? Naging teammate ko rin yan. Saul Mercado. Sol Mercado, naging teammate ko rin yan. Pero kung sa lahat sila mababait, pero kung titignan mo, yung pinakang humble, hindi ko sinabi hindi sila humble, pero pinaka-humble tsaka yung sumusunod talaga, overall, si Gabe. Hindi, para sinasabi mo si Saul, hindi humble eh. Hindi ba? Mas humble. Mas humble si Gabe. Joke lang. Nanonood dyan si Let It Fly podcast. Yes, sir. Oo. Nakita ko yung interview nila kay Coach Yeng. Kaya nga. So sana maka-interview din natin si Coach Yeng dito sa PBA Moto Club, no? Pwede, ba't hindi? Invite natin si Coach Ayan. Sheng. Pag tayo lang kasi nakakapagtanong ng mga questionnaires. Kakaibang question. Hindi natatanong ng mga ibang mga gumagawa ng mga interview videos. Ang kagandahan doon, marami kong balang tanong para kay Coach Sheng. Oo, kaya mo Ay, hindi itanong ko yan. kayang itanong dati. Ngayon, kaya ko na itanong kay Coach Sheng eh. Kasi hindi mo na siya coach. Hindi ko na siya coach, pero naiintriga ako eh, pag ano kayong sasagutin ni Coach Sheng. Kasi nung dati, player niya ako, gusto kong tanungin, kaso wag na, baka murahin ako eh, wag na. Walang makapagtanong kay Coach Yeng kung sino ba, yung usual na tinatanong natin, na natutuwa yung mga viewers natin. Sino yung favorite mong player? Sino yung pinaka-ayaw mo na player? Kasi, let's admit this, ikaw naging player ka. Player din ako before. Short stint, long stint, same lang yan, naging player tayo lahat. Ang coaches, may favorite player yan. Naniniwala ka? May ganun talaga. Meron. There's no doubt. There's no doubt in my mind. Meron siyang favorite. Hindi niya nasabihin yan dahil magtatampo yung iba. Pero sa actions niya, meron. Do you agree? Meron. If wala siyang favorite, sige, pantay-pantay siya. Pero I'm sure meron siyang hindi gustong player. Knowing coaching, hindi niya gusto tamad. Eh di meron nga. Kaya nga, yun ang ano ko sa kanya, knowing sa kanya. Pero, in treatment niya sa lahat ng player, pare-pareho. Except, Chris Chu. Dahil siguro pogi. So si Cristo lang yung hindi napagalitan. Hindi napagalitan. Never? Napagalitan, pinashoot si Pacquiao. Dahil lang yun? Oo, dahil lang doon. Doon siya napagalitan. So ang first shoot ni Manny Pacquiao sa pro stint niya sa PBA ay kay Chris Chu. Oo, kay Chris Chu talaga. Yun ang, doon siya napagalitan. Yun lang. Other than that, hindi na napagalitan si Chris Chu. So mga kamising, nakailang points si Senator Manny Pacquiao as a PBA player? May record yan eh. Kay Fidel Mangonon, pwede natin tanong. Pwede. I'm sure meron tayo kasi sa Hindi PBA. ko yun lang eh. Yun lang. Yun Meron lang pa yun, marami pa ako nakita Ay, oo, may 3 points pa pala yun. Marami siya na-shootan. Nakaganon yung kamay. Nagkakumpiyansa lang siya dahil kay Chris Chu. Dahil kung hindi niya pinashoot yun, baka hindi siya nakashoot all the way. Di ba? Nabigyan ako ng piano. Pero believe ako kay Senator Manny Pacquiao, you work hard as a boxing player, naging pro player ka sa PBA, dahil sa sobrang galing mo sa basketball. Sa sobrang galing mo sa Sa boxing. boxing.
kinuha kang maging PBA player, there's no doubt eh. Di ba? Ang hirap kasi maging PBA player. At saka naging teammate natin sa Jetsa niya, nakailang point siya. Kanya nga natin lagi binibigay. Although sa kanya lahat ng bola, pero still. Magaling talaga, magaling din na basketball player. Oo, may talent din sa paglalaro ng basketball. Kasi yun naman talaga yung first sports niya, basketball, bago siya mag-boxing. Okay, so ito yung isa pa sa main topic natin ngayon. Marami kasi nagtatanong. Nabasa ko, may nagtanong sa mga viewers natin, sa mga ka-amazing natin, sino ba ang hindi pa nag-a-apply maging coach na may possibility maging magaling na coach? Okay? So of course, ang criteria is former PBA player. Kasi, of course, bago ka kasi maging magaling na coach, dapat naabot mo rin muna yung peak ng sports. Ibig sabihin, napuntahan mo yung peak. So, dahil pag napuntahan mo yung peak, capable ka. Tama? Alam mo yung mga rules, alam mo yung mga dapat gawin kasi marami ka naging coach, alam mo yung mga karakteristik ng paano maging magaling na coach at hindi magaling na coach. Marami kang pinagdaanan. Marami ka ng pinagdaanan. So, sa'yo, sa palagay mo, sa understanding mo, dahil sa questionnaires nila, sino ang may possibility maging next Tim Cone, Ryan Gregorio, Norman Black, yung mga winning coach, mga champion coach, Coach Yengel. Kasi syempre, let's admit it, walang forever. Technically, si Coach T mag-retire. Coach Ye mag-retire. Kasi syempre, Popovich nga, pa-retire na rin eh. Totoo. Sa NBA, di ba sila Steve Kerr, patanda na rin, mag-retire na rin. May next in line. So, sa marami nagtatanong, of course, may mga kasi, kailangan mo rin malaman, sa bawat liga, may kulpot. Anong kulpot? Last place. Okay. So, sa last... Yun ang bago. Ano natin yung word of the day, kulpot. Last place So, pala yung yun. last place na yan, gusto mo ba maging first? Anong unang gagawin mo? Kuha ka na magaling na coach. Alright, there you go. So, sino ang pwede lang kunin ngayon na blossoming, na andyan lang, paikot-ikot lang, pakalat-kalat lang, na pwede mong mag-start? So, ikaw, sino sa palagay mo? Actually, marami. Huwag tayo magbigay ng isa. Siguro magbigay tayo ng kahit 3. Alright. 3, di ba? For me, sa 3 ang hirap pare. Ang dami kasi. Ang dami magagaling. Siyempre, Kunin mo na yung pinaka nasa mind mo na, uy, pwede maging next Tim Cone to. Uy, pwede maging next Yang Giao to. Ay, pwede maging next Norman Black to or Ryan Gregorio. siguro ako unahin ko na, hindi dahil teammate natin dito. Siyempre, feeling ko si Alex Cabagnot. Pwede. I agree. Agree, Totally diba? agree ako. Bakit? Naglaro ng international, ilang years din naglaro in PBA. Even still now, she's still playing. Huwag mong kalimutan, galing sa States. Galing Maganda sa ang program sa States. Maganda ang program sa state, nabigyan ng chance dito, nakita, kumbaga parang court general, 'di ba? Iba kasi pag court general ka eh. Point guard ka. Point guard ka. Ikaw kasi ang next na head coach sa inside the court pag ikaw yung point guard. Exactly, yan. Pwede yan, pwede. Pangalawa, si Sir JB Casio. JB Casio. Feeling ko din. I Mga agree. point guard yung inaano ko eh. Doon ako nakabase sa mga point guard eh. JB Casio, bakit? Kasi si JB Casio naman situational. 'Di ba? Nung panahon natin, last shot, titira ng last shot, kanino mo ibibigay? JB Casio. Well, JB Casio, may comment ako dyan. Magaling siya, marunong siya bumasa, point guard siya, kumpleto siya. May plus yung JB Casio. Pwede. Of course, nandito naman tayo, the real talk. Mm. Alam din ni JB Casio to, hindi niya kayang magalit. Pag nagalit kasi si JB Casio, Nakakatawa eh. hindi nakakatawa. Pag nagalit siya, hindi nakakatakot. Minsan kasi, let's be honest, Coach Franz, kumarin. Kaya ka nagtatrabaho dahil takot ka kay Coach Franz. Dahil you respect him too much, pag pinagalitan ka niya, masakit. Right? Totoo. Dahil kaya lagi tayong champion nung Lasal Day natin. Kaya lagi tayo nasa finals. Dahil of Coach Franz. Totoo yan. Sistema ni Coach Yung Franz. sistema ni Coach Franz, talagang pag magsalita si Coach Franz,
hindi mo nahihintay magalit siya. Parang Coach Yeng. Coach Franz, Coach Yeng, similar din nung Lasal days natin. Tama? So, for me, si JB Casio will be a great assistant coach. Assistant coach. Great. As in, magaling na assistant coach. Kasi, mabibigyan ka niya, pag ikaw ang head coach, ng mga feedback na makikinig ka talaga. Pero pag pagagalitan ni JB Casio as a college coach, medyo hindi ko pa nakita. Pwedeng magbago. Why not, di ba? Third mo. Third ko, well, kung pagsasamahin mo si Alex kasi at saka si JV, i-combine mo sila, isa na lang yung naiisip ko din eh. Sino? JJ, saan pa ba? Siyempre, pare. JJ Helterbrand. JJ Helterbrand, situational, kukunin yung bola sa'yo, last shot, tsaka yung lakas ng loob. Kumbaga parang nasa kanya na eh. Pag nagalit yung JJ Helterbrand, makikinig ka talaga. Siyempre. Matatakot ka din dahil umaano rin yung yung mga ugat nun. Yung Casio, pag nagalit, hindi lumalabas yung ugat. Yung JJ Helterbrand, lumalabas. Nakita ko na nagalit eh. Although kaya ko lang din naman siya napili. Well, kung napansin nyo, puro mga point guard talaga. Kasi halos most of the coaching staff sa PBA, point guard, Coach Franz, si Coach Ryan Gregorio, si Coach Yeng, naglalaro din niya si Coach Yeng, Coach Eli Tenorio, no? So feeling ko magandang additional. Perfect spot for being a coach, collegiate man, amateur man, and especially sa pro. Kasi kabisado na ni JJ ang PBA. Alam niya na rin, hindi na siya yung parang Phil-Am na lumaki sa ibang bansa. So parang Pinoy na si JJ. Alam niya na yung culture natin mga Pilipino. So yeah, that's yung tatlo ko. Huwag mo kalimutan, JJ Helterbrand is a former MVP ng PBA. That's the hardest thing to get. Tsaka naglaro din sa Philippine team yan. Wala pang Gilas dati, Philippine team patawag. And alam niya rin yung sistema sa States. Dahil doon siya lumaki. Before siya nagpunta sa Pilipinas. Kaya may edge yung Alex Cabagnot, may edge si JJ Helterbrand as a coach. Because sino ba yung pinakamagaling na team sa buong mundo? USA, right? So, ibig sabihin, nandun yung sistema, nandun yung pwede nating makoop up dito sa Pilipinas. Na kina JJ at na kay Alex Cabagnot. Tapos, nakuha nila yung heart ng pagiging love ng mga Pilipino sa basketball. Yeah, totoo. Pero in fairness din kay Alex at kay Jay, especially si Jay, updated siya sa nangyayari sa sports. Inaaral din niya. Alam niya yung nangyayari sa NBA man, Gilas man, or kung ano man yan. So alam niya yung, kumbaga parang hindi ka naman magbe-base lang through your experience. Dapat may technology din na tinatawag. So si JJ, alam din niya yung bagong technology, kung paano improve yung skills ng players, improve yung skills as a team, and paano yung teamwork. So, yan, para sa akin, tatlo yun. Saka yung characteristic ng pagiging head coach, meron akong true story. Nagkausap kami ni JJ. Honest to. Hindi alam ni JJ, ginagawa natin itong video na to. Mahugulat na lang yan pag napanood niya to. JJ Helterbrand, I asked him, Jay, paano pag kunin ka ng Ginebra maging head coach? Di ba, usually, pag ikaw yung player, okay, gusto ko yan. Alright, sige. Paano pag tinawagan ka ni Coach Tim na, Jay, kung gusto kong pumalit sa akin dahil alam ko capable ka, blah, blah, blah. Si Coach Al, si Boss Al, pag tinanong ko siya paano pag sinabi ni Boss Al o ni Boss Ramon na, Jay, mag-head coach ka, kailangan ka ng Ginebra. Alam mo sagot niya? Nope. Oh, ba't ganun? Yun nga yung magandang karakteristik ng magiging head coach. Alam mo bakit? Ayaw niya mag-shortcut. Siya mismo nagsabi sa akin, sasabihin niya sa Ginebra team, Boss Al, Boss Ramon, or Coach Tim, please give me time. I will start up sa baba muna. Siya mismo nagsabi, baba muna ako. Assistant muna ako ng mga collegiate. Tapos mag-head coach ako sa collegiate. Tapos aakyat ako sa semi-pro bago ako mag-pro. Kasi ibang klase na pag pro. Iba na yung commitment mo dyan. Tama? So, hindi siya mismo as a person, hindi niya mamadaliin makuha shortcut. Dahil pag shortcut ka, hindi mo pinagdaanan tong mga
pwedeng pagdaanan. Kasi si Coach Tim, bago siya naging greatest of all time, galing din siya sa mga Small videographer, observer, pinag-aralan muna, step by step, bago siya naging greatest. Coach Ryan Gregorio, ang story kay Coach Ryan Gregorio, si Coach Ryan is videographer ng isang team. And then sa sobrang galing niyang mag-analyze, napag-aralan niya ngayon kung paano maging magaling na head coach. Bago siya naging championship coach, inaral niya muna bit by bit. Wala siyang shortcut. Yun yung magaling na karakteristik ng isang head coach. Kaya si JJ, for me, to be honest, dahil hindi kaibigan ko siya, dahil kasama natin siya sa mga tour natin sa PBA Moto Club. By the way, may Sunderland tayo. Sunderland yan. Sa June yung Sunderland natin. So tuloy na yan. Oo, shoutout kay Rick Mac. Rick Mac, I'm sure nanonood yan. Kay Sis J, si Ma'am Det, at saka si Sheila. Yan yung mga kaibigan natin dyan sa Sunderland. May kinig lagi. Yeah, so sa mga team na kulpot, last place. Last place. If naghahanap kayo, si JJ mismo available na yan. Hindi niya sasabihin sa inyo yan, but sa akin nag-open up, available siya maging head coach ng collegiate basketball. So kung UAAP man yan o NCAA, kung naghahanap kayo ng magaling, may possibility maging future greatest coach of all time. Kasi si JJ, itatak mo sa bato to. Pag nag-handle yan ng isang team, yung heart niya ilalagay niya. Exactly. Lahat ng time niya ilalagay niya. Right? Totoo naman. Do you agree? Pero kung totoo man yung sinasabi mo, bilib ako sa kanya. Kasi kung ako, alokin mo ako ng coaching job, Kunyari, sabihin na rain or shine. Tatanggapin ko Hindi na ka magandang karakteristik ng coach. Gusto mo shortcut eh. Wala ka namang alam eh. Pero hindi kasi syempre kumbaga parang ako, ang nakita ko kaagad is opportunity. Pero si Jay kasi yung thinking niya is gusto niya munang aralin. Aralin niya muna from pinakababa, from the bottom, paangat. Yeah. Eh ako, sige na. Tsaka na ako mag-iisip kung paano ko gagawin. Hindi ka nga magiging magaling na coach. Dahil maraming naging nangyaring ganyan. Oh. Star player ka. Oh. Dahil star player ka, akala mo capable ka maging head coach. Oh, Isinortcut ka ngayon ng owner, maging head coach. Ano nangyari? Hindi. Wala. Oh, wala. I mean, capable ka, but hindi mo nakuha yung paano handle ng players, yung emotion, paano mo i-handle yung scenario. Lahat yan eh. Pag emotional ka sa head coach, pag binatuhan mo yung players, hindi mo alam paano i-handle yung players mo. Kakainin ka niyan, tapos ka dyan. Diba? Yeah. Kaya lahat, lahat ma-encounter mo, lahat ng flaws ng pagiging head coach, dahan-dahan. Then, pag na-encounter mo na, based on experience tayo palagi, di ba? Sige, oo. Tama? Tama naman. Tsaka hindi, in fairness din kay Jay, hindi lang din yun magaling na kaibigan. Magaling din mag-motivate eh. Di ba? Like for example, meron tayong mga laro sa ibang bansa. Especially yung last game natin sa London. First time ko si JJ nakitang nagsalita and lahat ng mga veteranong kasama niya nakinig sa kanya. That is true. Di ba? Di ba? Tiklop mo Yun yung Billy Mamaril eh. lang. Yun Ang lang. laki-laki ni Once Billy, tumiklop kay JJ. Once nagsalita si JJ, lagi may laman yung sinasabi niya. No? So maganda rin siya as a motivator na coach and yung work ethics niya is there. So hindi lang siya, yung mga players niya, may maraming matututunan din sa kanya. That's Isa the pa ang important. karakteristik na magaling na coach. Even, alam mo, nag-Canada tayo, right? Anong standing natin? 7-0. 7 wins, Mm. 0 losses, right? Bakit? Dahil si JJ mismo, kahit exhibition game lang yan, mahirap na nakakalaban natin sa Canada, hindi. Malakas May mga yun. import pa nga, may Oo, mga Rudy malakas yun. Hatfield pa ng Oo. datingan, may active pa lahat. Tayo, puro retired player. But na 7-0 natin dahil si JJ mismo, pag lumalamang yung kalaban, ano ang ginagawa ni JJ? Ayaw na magpasab eh. Gusto niya maglaro na eh. Tapos pagagalitan tayo, di ba? Oo, nagagalit eh. Exhibition game, pagagalitan mo yung teammate mo, that's a good characteristic ng pagiging head coach. Dahil you don't want to lose. Totoo naman. Yung characteristic mo, you're a winner. Pag may hinandle ako, pag may pinasok ako kahit exhibition man yan, or kahit pro, or amateur, or collegiate, I don't wanna lose. Parang ang sinabi pa ni JJ, I hate losing than I love winning. Nagets mo ba? Malalim yun ah. Explain it. Mas ayaw kong matalo kaysa mas gusto kong manalo.
Same lang din yun syempre. Same lang yun Dalawa lang yun, panalo or talo Alam mo gusto mo doon? I-analyze mo. I hate Oo. losing more than I love winning. Pareho lang nga yun. Meron yun. Masarap lang pakinggan. May effect yun. Sige na nga. Pero hindi, actually, shoutout din syempre. Hindi natin pwedeng isang tabi yung teammate din natin sa Canada kung bakit tayo nanalo. Kay Willie Miller. Siya yung nag-coach sa atin doon. Magaling din na coach yan. Magaling din si Willie. I agree. Nakalimutan natin. Willie Miller Dapo. will be a great head coach. Totoo, dapat pinasok ko, point guard din yun Yeah. Pero Point nag-head guard coach na kasi siya. Ang tanong kasi natin, sino yung pwede na ipasok? Nag-head coach na kasi sa Saletran. Tapos nagko-coaching staff na rin siya sa Converge. Ang questions natin is yung hindi pa. So si JJ, Totoo, tama. si JJ is first in the line natin. Na kung may mga teams na naghahanap, kung barangay man yan, kung collegiate, MPBL, why not? Pwede. Pro League. JJ Helterbrand is ready. You can negotiate kung ano yung gusto nyong offer kay JJ Helterbrand. Dahil pag si JJ na nag-coach, manonood pa rin yung mga tao. Baka mapuno pa yung gym dahil sa coach. Ginebra. Of course, Ginebra. Pero actually parang ano yun pre, parang drafting yan Sino ba yung next available talent na ipipick mo? JJ Helterbrand. Either JJ, tama. JJ, Alex Cabagnot. Kaso nga si Alex din, nasa UE na. Nasa UE Assistant na, ni nag-assistant. Coach Chris Gabina. Parang ganun din, di ba? Parang si Alex, nag-start din siya from assistant coach, yung mga ganyan-ganyan. Alex Still, Cabagnot may probability rin maging head coach sa PBA. JJ Helterbrand, most definitely, may probability maging head coach sa PBA. Pwede na. Pwede na si JJ. Sakto, no? Si Coach Tim mag-retire na. May probability, mga 4 to 5 years na lang si Coach Tim. May probability. We don't know with Coach Tim kasi ang coaching kasi is medyo complicated din sa health mo kasi stressful din. Oo. So kung ano yung capable ng katawan ni Coach Tim, like Greg Popovich, kahit may mga problem na nagko-coach pa rin. parang- Why not? Oo. So as long as Coach Tim can coach, pero kapag natapos na si Coach Tim, if si JJ ang maging head coach ng Ginebra, babalik yung Ganda. sigla. Ganda. Babalik ang sigla ng mga Oo. Ginebra fans. I'm assured of that. Tama? Head coach JJ, syempre kunin niya si assistant coach mo. Kagiwa. Gandang tandem nun. Fast and the Furious yung Tandem coach. nun. Sarap nun. Man. Ewan ko, hindi magbalikan lahat ng mga fan ng PBA dati. I agree. Diba? I agree. Pero kasi ang sinasabi ni JJ, ang maging head coach daw is si Kagiwa. But I don't think, ako for me, si Kagiwa yung assistant. JJ Helterbrand yung head. Dahil siguro, kaya nasabi ni Jay, ewan ko kaya mo nasasabi ang feeling ko dahil mas vocal si JJ. Mas open siya sa mga, Mas serious. mas seryoso or mas open siya sa Si mga Mark kasi subjects. medyo nasa pa siya Parang pag naggalit, parang hindi mo rin masyadong parang mas may effect magalit si JJ. Sabi ko nga sa'yo, pag nag-head coach ka, dapat ka rin, may authority. Hindi ka pwedeng kainin ng mga players. Kasi marami ako nakakikita, nakikipag-away sa players yung player, nakikipag-away sa coach. So, ako din. Di ba pag inaway mo yung coach, ibig sabihin mo lang authority yun. Dahil pag coach ka, pag inaway ka, umalis ka, hindi kita kailangan. Hindi mo ko nirespeto, alis. Pero pag inaway ka ng player, tapos, sorry na. Okay. Asan? Yung mga ibang teammate, yung ibang mga nakitang ganun ka, tumiklop ka sa player, ano na lang yung haharap? Parang may gusto kang paringgan. Parang nangyari na sa atin natin. Nakalimutan ko na yun. May share ka ba? Alright, so there you go mga amazing. Yan yung topic for today. Alright, meron tayong topic na may pinapasingit. Ikaw yung nakapag 36 points sa buong game, tapos isang turnover mo daw, natalo yung team dahil sa'yo. Ikaw yung sinisisi ngayon. What can you say about that? Kasi yung nangyari kay CJ Cancino. Kasi Cancino. Nag 36 points career high. Kaso nga yung turnover make it the turning point ng game. That's the scenario. So what can you say about it?
Dalawang ano yan, dalawang point of view. Point of view muna as a fan. Okay. As a viewers. Siyempre, pag ako nanonood, sabihin ko kagad, bobo na ito. Kahit Patalo. isang play lang. Oo, isang play lang eh. Hindi nila nakikita kung anong ginawa mo. Pero yung point of view as a coach and teammates, kanino mo ibibigay yung bola last play? 36 points na yung tao, sino ba yung mainit sa loob? Bibigay mo dun sa best talent available sa loob, which is si Kung sino yung CJ. mainit. Oo, kung sino yung mainit. Parang live or die ka na sa kanya. Sa You kanya will mo na create a ibibigay. play going to him. Oo, mainit na eh. 'Di ba? Kung tinira niya 'yon, sumablay, so be it. Siya naman, ang ganda ng game niya eh. He deserve it naman eh. So ako, feeling ko, dun ako sa coach side or sa teammate side na okay lang yan, bawi na lang next game. Hindi mo kailangan sisihin yun. Kasi ang ganda na ng pinakita ng bata eh. Career high and then one mistake lang nagkamali. Nangyayari naman yun sa sa game. Kahit hindi ka career high or hindi ka highest pointer that game, mangyayari, mag-aano ka. Pwede kang possible na mag-turnover ka. Nagkataon nga lang, last possession of the ball game na yun nangyari yun. So sa kanya nabalin yung sisi. Diba? Normal sa basketball kasi yan. Ang turnover is normal. Ang offensive rebound, slam dunk, lahat yan is normal. So, pag 3 points ka, normal lang din yan. Same din sa turnover. Nangyayari talaga. So, unfortunately, yung time, yung scenario, kaya natalo yung team mo dahil na turnover, inevitable. Unless, sinadya mo. Inevitable. Kala ko na vegetable eh. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng inevitable? Kaya ko narinig yun kay sino to? Thanos. Thanos Ay, oo. Inevitable. Okay. So, unfortunately, nasisisi si CJ, but kung ako si CJ, wag mo na lang isipin dahil social media era talaga pag nakinig ka, pag sinapuso mo yung mga comment ng mga bashing and everything, masasaktan ka talaga. Wala ka na talagang choice kundi i-accept and i-admit and to be better. Kasi yung mga turnover, dapat yan natututunan mo. Para the next na endgame, pagka nangyari uli yung ganung scenario, dapat din yan na maulit. Sayang kasi yung 36 points. Totoo. Di ba? Tapos na-debaliwala dahil lang sa turnover. Parang yun yung naging point nung ano. Pero same lang din naman yun eh. Nag-turnover ka nung first quarter. Nag-turnover ka nung last part ng game. Same lang yun eh. Sa stats, same as one turnover. Same thing with tumira ka kunyari na-shoot mo yung 3 points nung first quarter, na-shoot mo yung 3 points nung last part nun. Same lang din yun. Kung hindi mo na-shoot yung 3 points ng first quarter, talo pa rin kayo. So, depende lang din sa sitwasyon. No? So, tama si Rico. For CJ, take it as a motivation. No? Tuloy mo lang yung kumpiyansa, huwag mong tanggalin. And kung ano yung nilalaro mo, kung ano sa tingin mo yung tama, tuloy-tuloy lang yan. So, Token Tex pumasok sa finals. Ginebra versus San Miguel, they're still fighting for the spot ng finals. Who's gonna win? For your opinion? Feeling ko, Token Tex, Ginebra yan. Token Tex San Miguel ako. Token Tex, Ginebra yan. San Miguel ako. I mean, Bakit? hindi mo pwedeng baliwalayin yung 9 times MVP ng Junmar. Right? Kasi, for me kasi, tanggalin mo si Junmar sa San Miguel, Ginebra. But as long as nandyan si Junmar sa San Miguel, he can dominate eh. Unstoppable. Walang makadepensa sa kanya eh. Puro reklamo na nga yung big man ng Ginebra, di ba? Sabi, nanalo sila pero bugbog daw sila kay Junmar. Sila na nga mismo na nag-admit eh. Si Norbert, di ba? Nung binipensahan niya, nanalo nga sila pero bugbog naman daw siya. Pero kasi hindi mo rin pwedeng iset aside yung anong tawag dito? NSD. Yung momentum. Mahirap kalabanin ng momentum ha. Pag momentum, nagpapapanalo ka na nagpapapanalo. Ang ganda nung nilalaro nung kasi ang team naman hindi naman nagbe-base sa isang player eh. Pero kung maganda yung nilalaro ng buong team ng Ginebra, 'di ba? Maglalaro yun as isang one team. Kakalabanin yung Token Tex na yun. Pero kung titignan mo yung magandang match-up sa final, San Miguel and Token Tex. Yun ako doon. Yes. Yun ang magandang talaga. So, that's the wrap-up ng ating topic. Pero, may special demand yung mga, dati pa to, 2 years ago pa, ang daming mga nagre-request.
meron tayong ibo-broadcast na. Nag-usap-usap na tayo ni JJ, Helterbrand, ikaw, ako, Jerwin Gaco. And the rest of the Sa Moto dami Club ng boys. nag-request, kailan daw tayo magkakaroon ng amazing basketball clinic. So, Ganda nito. i-share natin yung knowledge natin sa larangan ng basketball sa mga aspiring na gusto rin maabot yung mga naabot natin before. Tsaka ito na rin yung yung sinasabi mo nga, 'di ba? Gusto ni JJ mag-start sa bottom. So si JJ ang magli-lead dito sa Amazing Basketball Clinic natin. So open to sa lahat ng age ng mga bata. So parang paano ba to? Dry run ba to? O subukan natin to? O Well, looking for meron long- tayong 10 sessions. Pipili tayo ng 40 student muna. Okay. Kasi ang gusto ni Limited JJ, lang tayo, Yes, limited 40 lang. muna Okay. tayo. Yung 40 na yun, i-develop talaga natin yun for the span of 10 sessions. Okay. Ngayon, dun sa 10 sessions na yun, we will make sure na madidevelop yung bata. Dahil sabi ni JJ, I won't do this kung hindi rin tayo makakatulong sa mga bata. Dahil sometimes kasi yung mga basketball clinic, umabot ng 100, 150 student, 200 Dami, student. oo. Hindi ka makaka-focus. Focus tayo per student. Okay? So, kung gusto nilang masama sa lineup yung mga anak nila, yung mga bata, ang cell number natin na ilalagay, na kukontakin nila, kasi limited nga, pag napuno na yan, next batch na sila. Message muna sa messenger sa mga interesado. Saang messenger? Ng PBA Imoto Moto Club? Yeah, so, Babalikan natin. mag-message kayo sa messenger ng PBA Moto Club account sa Facebook. Good. Ilagay nyo doon yung contact number nyo, imi-message kayo ng sekretary namin sa PBA Moto Club. Yan. Alright? Magaling Again, secretary na. first come, first serve basis tayo. 40 student, and then we will make sure sa group natin, pupukusan natin. Naka-focus. Every session, kumpleto tayo dapat doon. Dapat committed tayo doon sa Yeah. sa gagawin natin na to. Kasi ito naman is for parang giving back to the community or to the kids kung ano yung natutunan natin. So, most of our experiences pwede namin i-share sa inyo kung paano nyo mapapapagaling. Like si Rico, tuturo nyo sa iyo yung mga natutunan niya as a big man. Ako naman, pwede kong ituro sa inyo kung yung mga style sa paninira, hindi, joke lang, sa depensa natin. JJ naman is siya yung pinakang head natin, di ba? Dito sa ano na to, yung utak ng grupo natin. Ang diskarte kasi ng Helterbrand kung paano magturo sa mga bata is stateside. Again, yung program sa states, yun yung gagamitin natin dito. Hindi ito kaparehas ng mga normal na clinic dito sa Pilipinas na Philippine-based. Kung ano yung turo nila dito sa Pilipinas, hindi tayo dun. Dun tayo sa states. Magbe-base tayo sa technology ng basketball, ganun. Sa develop na skills program. Ibig sabihin develop na. As in yung bata, siyempre, ipipigure out natin yung sabi ni JJ, ipipigure out mo yung capability ng bata. Ngayon, doon natin siya i-base kung nasa basic ba siya, nasa advanced na siya. So, hahatiin natin yan. Dahil yung nasa basic, ihahabol natin sa advanced. Yung nasa advanced, ilalampas natin papunta sa next na development. Which is alam ni JJ yan. So basically ang ang main goal natin is ilabas pa natin kung parang sagarin natin kung ano yung talent pa na kayang ibigay nung bata. At, of course, ang program natin is, ang goal natin sa mga parents na i-enroll sa atin, yung yung ipapaubaya yung skills ng anak nila. Ang goal natin is maging varsity sila sa college. Right? Yun yung Makaakit sila investment sa- kasi pag naging varsity ang anak mo sa college, libre tuition. May allowance pa. Ngayon, alam ko na kung magkano yung mga bigaya sa mga Laki, galing na grabe, player. oh. Ibang klase ngayon, boy. Kung pababalikin lang ako ng college, ngayon ako magka-college. Dahil ang college player ngayon, parang pro. Tsaka laki na ng bigayan talaga sa... Huwag mo nang banggitin yung amount. Pero I mean, may idea naman yung mga parents sa sinasabi natin. Dahil ako as a parents, ikaw as a parent, gusto mo yung anak mo maging varsity ng sports. So kung basketball yan, basketball is the best sports dito sa Pilipinas. Tsaka malalayo natin sila sa mga gadgets. Yan din yung isa sa mga reason kung bakit natin gustong isali sa mga ganitong klase ng
clinic, especially magkakaroon sila ng mga new sets of friends. Hindi lang yung mga hindi lang yung mga bata. Same with the parents. Yan yung confidence level. Confidence nila. level. Madadala nila Madadala hanggang nila. college, high school, college. Pag ako, yung anak ko, ipapaturo ko kay JJ. Kasi lahat ng ituro ni JJ, papunta siya sa level papuntang pro. Again, stateside nga eh. States yung na-develop ni JJ, pang turo. Okay? Agree. So mga ka-amazing, kung gusto nyo pong i-enroll yung mga anak nyo sa Amazing Basketball Clinic, message nyo lang po. Again, Kailan ba to? Kailan ba natin ano yung target date natin pala? April tayo. First week of April. After Halloween. April, So baka second 10 sessions, Saturday, Sunday, right? Saturday, Sunday yung program. Depende pa kung sa mga world tour na. So sa ngayon pa lang, itong video na to, privilege nyo nang makapag-message at makapag-register sa secretary natin. Totoo. Okay. Okay? Meron pang dyan, Brad. Alam mo kung bakit? Yung gym na gagamitan pala natin. Oh, shoutout nga pala sa Maganda bago-bago. Bagong-bago ATP. yung gym. Play. Active Play sa Taguig. Bagong-bago yung gym na gagamitin. Aircon. Magdala kayo ng jacket. High-end basketball court. So yung mga bata, safe. Kasi kahit slide yan, wooden na brand new. Tapos, yung court, maganda yung fusion ng court. Maganda yung fusion. And pang pro level, yung basketball court. So, i-search nyo yan. Active Play. Hindi lang to... Well, gagamitin namin to. Pero yung mga ibang mga companies na gustong mag-conduct ng liga or pwede rin to events place, di ba? Pwede yan. Search nyo lang yung Active Play dito sa Taguig City. No? So, bagong-bagong court yan. Ang lamig ng aircon, believe me. And a special shoutout kay Ihaw 1. Ihawan. Dito sa Taguig. Sarap ng barbecue. Lahat. Pag kung ano yung mga natikman yung barbecue, wag nyo nang tikman. Try nyo yung dito. Ang sarap. Hindi, sarap talaga, promise. Oh, sarap ng barbecue dito. Even mga foods nila. Alright, sa mga naghahanap naman kay JJ, nasa States pa. Doon, pinag-aaralan niya na yung mga ituturo dito. Okay? Training na si coach. Nag-training siya kay Nagte-training Bopa na. Beach. Sinabi ko na nga sa iyo si JJ, pagka nilagay niya yung heart niya sa isang bagay, so susubukan niya ngayon mag-basketball clinic. Kasama tayo, of course. Kasama Tayo ang magiging assistant niya. Pero si JJ ang magdi-dictate ng buong Ng clinic. sistema. Yes, sir. Nasa kanya, JJ. So, kung ipagkakatiwala nyo kay JJ, kasi ako, to be honest, pagkakatiwala ko yung skill set ng mga anak ko, kahit ako mismo kahit alam mo, kahit matanda na ako, kahit, kunyari, pro ako ngayon, sabi ko, Jay, turuan mo ako. Kasi sila Kobe, nagpapaturo nga kay Elijah Won ko. Totoo. Diba, sila Kevin Garnett, nagpapaturo kay Elijah Won. Oh, hindi si Kyrie nagpapaturo kay Kobe. Diba? Kaya, yun nga, alam mo dapat kung kanino ka kukuha ng skill set. Private na yan, private ano niyan. Mga- Right? And JJ Helter Brand will accept din very soon ng private lesson. Ano? So, private basketball lesson. So, kung yung anak mo, of course, medyo pricey yan kasi you will get the time of JJ Helter Brand. Ipasok Magpo-focus si JJ. Si Kian, di ba? Si Kian, pwede natin kay JJ yan. Para mas lalo, magaling na si Kian sa pagdadala ng bola, pero pag pinasok mo dyan, mas lalo pa. Yep. Baka mag-NBA pa si Kian dyan. Oh boy, ito yung game natin sa London. Babalik tayo by the way sa London ulit. Makakalaban natin itong nakalaban. Makakalaban Gusto natin daw yan. nilang bumawi. Hindi ko alam kung yan. Iba Okay. na yata. Depende Nakita mo naman si Kelvin Raimundo, laban pa rin. Oh, uy, lamang tayo dun. Last Pero tinambakan tayong 20 niya, hinabol natin, right? Okay, so, So, mga ano tayo, batiin natin yung mga kaibigan natin sa Sunderland. May game tayo dyan, tama ba? June 3? June 6. June 6, nandiyan kami sa Sunderland. Abangan nyo po kami dyan sa mga kababayan natin in London. And kung may yung mga ibang lugar sa London at sa UK na gustong invite din kami, message nyo lang sila, Sister JC, Commissioner Rick Mac. Andyan, pwede nyo kami Commissioner Rick Mac. Tsaka meron pa tayong Singapore, di ba? Oh, by the way, may Singapore kami sa May 2. May... May 3 yung game. May 3 yung game. So, Basketball Center. sa mga taga Singapore, kita-kita tayo dyan. Of course, ang lineup natin is head by JJ Helderbrand and James Yap. Dito mo lang pinagsama yung Manila Classico sa PBA Moro Club basketball team. Totoo yan.
Hindi ka ba mag-enjoy nun? Kaya nga. Ako kung ako, kahit player na ako, ma-enjoy ko pa rin magkasama yung Helterbrand at James Yap. Tsaka tuwan-tuwa yung mga Pilipino talaga na yung dalawang yun very humble din, as in wala akong Sarap kasama. At yung fan base nila, kung paano nila alagaan yung mga fans nila, ay na, paano nila i-entertain, yun yung dapat ginagaya natin as a basketball player. Ang galing eh, ang galing nilang maging kaibigan yung mga fans nila. Totoo. Parang Alvin Patrimonio at Jaworski, yun yung datingan nila. Same silang dalawa. No? Tama, di ba? Jaworski sa Ginebra, JJ Helterbrand. Alvin Patrimonio sa Pure Foods, James Yap. Alright. Okay? Ayun na, tapos na yung game. O, tapos na rin kami, mga amazing. Thank you. Promote yung ihawan sa labas. Yeah. Ito na. Nasabi na namin, Ihawan. Pakita mo yung Shoutout sa inyo. Alright? So, thank you so much and stay amazing kayo mga ka-amazing. So, yung secretary na namin mag-iikot sa inyo, papunta doon. So, ikot na, Erla, sa Ihawan. Ihawan, here in Taguig. Andito kami ngayon, alright? Kasi, ito yung mga pagkain. Papakilala mo sila doon, Rick. Ikaw na.